Dominant Protector. Credit to the author. 2011-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Habang nagsasalita siya, tumabi ang isang Jerwin at tumingin sa phone ni Benjo. Bahagyang nagbago ang kanyang mukha, at isang bakas ng puot ang sumilay sa kanyang bibig. Terence. Anong problema? Kilala rin ni Brother Jerwin itong si Terence. Bahagyang natigilan si Benjo. Ang brat na ito ay lumalaban sa akin at inaagaw ang aking babae. Jerwin coldly, not hiding anything. Ngunit ang batang ito ay medyo kakaiba. Huwag mo siyang guluhin bago ka magkaroon ng ganap na kumpiyansa. Wala akong gaanong tiwala sa ngayon. Totoo yan. Tumango si Pancho, young master, gusto ko talaga siyang patayin, pero ang taong ito ay kayang pumatay ng 3 Earth-class fighters sa isang galaw. Hindi ako nangangahas na makipaglaban sa kanya ng direkta. At ang batang ito ay sinasabing isang alchemist. Hindi tama yon. Isa siyang alchemist, bakit siya bibili ng ganoong basurang kaldero ng gamot? Hindi alam ni Right Pancho kung bakit pumunta sina Terence at Jenny sa Antigong Palengke para bumili ng kaldero ng gamot. Kahit na ang pinakamababang antas na alchemist ay hindi pupunta sa ganoong uri ng lugar upang bumili ng kaldero ng gamot, tama ba? Karaniwan, ang mga pumunta sa ganoong uri ng lugar upang bumili ng mga medicinal cauldrons ay pawang mga baguhan at mga baguhan na hindi kailanman nakipag-ugnayan sa alchemy. Binili nila ang mga ito upang pag-aralan ang mga ito ng basta-basta. Ngunit sino ang gagamit ng gayong basurang panggamot na kaldero para sa mga talagang may alam sa alchemy? Kaya nagsimulang maghinala si Pancho ano ang ginagawa nitong Terence. Para bumili ng ganitong uri ng basura. Sino ang nakakaalam? Napakaraming kakaiba tungkol kay Terence. Sumimangot si Jerwin. Kalimutan mo na ito, huwag na natin siyang pag-usapan. Masaya ang araw na ito. Ang pag-uusap tungkol sa taong ito ay makakasira ng ating kalooban. Oo. Dahil kaklase sila ni Terence at Pancho, malamang na hindi sila maghihiganti sa mga alipin natin. Wala silang oras. Tumango si Libyohan at sumagot sa kanyang 2 alipors, na sinasabi sa kanila na maayos ang lahat. Pagkatapos, nagsimula siyang kumain kasama si Jerwin at ang iba pa. Sa sinaunang pamilyang Fane, ang mukha ni Orland ay nakakatakot na madilim, habang ang babaeng nakaupo sa tapat niya ay may maningning na ekspresyon. Natanggap na ni Orland ang balita, hindi niya akalain na ang isang Earth-class early phase ay makakapatay ng mid-phase, at makalusot pa pagkatapos noon. Anong klaseng loika iyon? Hindi kaya Earth-class ang kanyang Earth-class, ngunit ang iba ay Earth-class, hindi. O mas malakas ba ang kanyang Earth-class kaysa sa iba? Katumbas na ng Heaven rank. Dahil dito, naguguluhan si Orland. Sabi ko, Orland, may mali ba sa iyong impormasyon? Ipinadala mo ang aking Mystic late phase peak upang mamatay, at ang iyong Earth class mid phase ay namatay din, bakit napakaraming master na may maliit na B** starred na iyon? Sarkastikong sabi ng ginang. Hindi na siya nagalit sa pagkamatay ni Stuart gaya ng dati. Ikalawang kapatid na babae, ang taong ito ay hindi ipinadala ng pangalawang kapatid, ito ay kaibigan ni Zyrene. Dumudugo ang puso ni Orland. Ang mga pinagkakatiwalaang aid na ginugol niya ng labis na pagsisikap upang sanayin, isang Earth-class mid-phase Fane Herbing, at isang Mystic-class late-phase peak Fane Sangko na matay sila ng ganoon lang, hindi ito katumbas ng halaga. Sa katunayan, ang impulsiveness ay ang Diablo. Noong una, gusto lang niyang gamitin ang kanyang pangalawang hipag para patayin si Zyrene at ipahiya si Timothy, para ipaalam sa kanya ang sakit ng pagkawala ng sariling anak. Ngunit hindi niya inaasahan na mabibigo ang mga tauhan ng kanyang hipag at maiiwan doon. Natarante si Orland at nagpadala ng sarili niyang Earth-class mid-phase Fane Herbing. Naisip niya na magiging madali para sa isang Earth-class mid-phase na pumatay ng isang tao sa mortal na mundo, ngunit ngayon, ang tao ay hindi pinatay, at walang nangyari sa kanya. Ang kanyang sariling mga tao ay patay na lahat. Dahil sa pakiramdam na ito, gusto niyang samuka ng dugo. Si Orland ay nanlumo hanggang sa mamatay. Walang lugar upang mga tuwiran.
Hindi siya nang ahas na sabihin sa mga panloob na miyembro ng pamilya Payne, at hindi rin siya nang ahas na ibunyag ito sa publiko. Kung alam ng kanyang ama na nakipag-usap siya sa anak ng kanyang pangalawang kapatid, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Sa makatuwid, si Orland ay nagdusa ng pagkawala sa katahimikan. Hindi ko akalain na ang batang B*H na iyon ay napakagaling mangakit ng mga tao. Siya ay kasing landi ng kanyang ina, at talagang nakipag-ugnay siya sa isang mas makapangyarihang master. Galit na sabi ng mayamang babae. Tama, pangalawang hipag. Ayos lang kung dehado tayo, pero huwag muna nating isapubliko sa ngayon. Kung ito ay lumabas, hindi lang tayo mapapahiya, mahihirapan din tayong magpaliwanag kay ama. Pinaalalahanan siya ni Orland, natatakot na ang walang utak na pangalawang hipag na ito ay magbunyag ng katotohanan. Magiging mahirap iyon. Huwag kang mag-alala, ayaw kong makipag-away sa iyong pangalawang kapatid. Hayaan mo munang maging mayabang ang maliit na B*** na iyon. Kapag naging padre de pamilya na ang pangalawang kapatid mo, ako na ang madam. Madaling pakilusan ng ilang tao para harapin ang maliit na B** na iyon. Sabi ng ginang. Ga! Natigilan si Orland. Hindi niya akalain na ang pangalawang hipag niya ay napakawalang utak. Hindi ba niya masasabing may puka na itong puso na alam ng lahat? Hindi niya alam na gusto nitong ipaglaban ang posisyon ng padre de pamilya. Ano bang problema mo? Bahagyang natigilan ang ginang nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Orland. Wala lang, pangalawang hipag, bumalik ka na at magpahinga. I'll go check on it, Ian. Si Orland ay hindi na gustong makipag-usap sa kanyang pangalawang hipag, kaya tumalikod siya at naglakad papunta sa kwarto ni Faye at Ian. Sa silid sa tapat ng negosyo ng Eastern Sea Industry University at Student Hotel, si Danica ay nakikipag-inuman kasama ang Gary ng malungkot. Si Sheena ay dapat mamili ngayong gabi, ngunit dinala niya si Terence sa halip na Danica. Lalo niyang naramdaman na si Terence ang kanyang kalaban. Tumunog ang telepono ni Danica. Nilabas niya ang phone niya at sinipat ang caller ID, natulala lang siya. It was a hidden number, kaya hindi niya makita ang pangalan ng caller at hindi niya alam kung sino ang tumatawag. Karaniwang binababa ni Danica ang mga ganoong tawag dahil karamihan sa mga ito ay nanloloko ng mga mensahe na parang nanalo siya ng premyo o iba pa. Si Danica ay masyadong tamad na mag-aksaya ng oras sa kanila, ngunit pagkatapos uminom ngayon, siya ay nakakaramdam pa rin ng labis na kalungkutan at nais na makahanap ng isang taong mapagtatawanan. Dahil may kumakatok sa kanyang pinto, natural na hindi siya nagpigil. Hello? Hello? Sinong hinahanap mo? Walang pakialam na kinuha ni Danica ang telepono. Ikaw si Danica, tama. Isang nakakakilabot na boses ang nagmula sa kabilang banda. Mahirap malaman kung ito ay lalaki o babae, na para bang ang boses ay binago ng isang voice changer, na ginagawang hindi komportable ang mga tao. Sino ka? Nagsalubong ang kilay ni Danica. Hindi niya inaasahan na tatawagan ng kabilang partido ang kanyang pangalan. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Nandito ako para dalhan ka ng magandang balita. Sabi ng lalaking may garalgal na boses. Good news. Sino ka? Kung wala nang iba, binababa ko na. Naramdaman ni Danica na medyo kakaiba ito. Ang kabilang partido ay mukhang siya ay malamang na isang scammer. Hoy, kung ayaw mong maunahan ang freshman party, ibaba mo ang telepono at magkunwaring wala akong sinabi. Ngumisi ang kabilang partido at sinabi. 2012. Teka. Lalong naghinala si Danica. Sino ang kabilang partido? Alam niya talaga na gusto niyang makuha ang unang pwesto sa pagtitipon ng mga freshmen. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipang mabuti, ang bagay na ito ay hindi dapat maging lihim. Naipost ito ni Wilfred sa campus BBS, kaya natural na malalaman ito ng mga estudyante ng East Ocean Industry University. Sa makatuwid, pagkatapos na pag-isipan ito ni Danica, hindi niya naisip na isang estudyante mula sa East Ocean Industry University ang nakakuha ng kanyang numero ng telepono at gustong mang-scam ng pera mula sa kanya. Gayunpaman, masyado siyang interesado sa sinasabi ng kabilang partido, kaya nagpigil siya at hindi na ibinaba ang tawag. Hehe, estudyante Zhang, bakit nagbago ang isip mo? Gusto mo bang marinig ako?
Nakangiting tanong ng lalaking may garalgal na boses. May paraan ka para makuha ko ang unang pwesto. Magkano ang gusto mo? Tanong ni Danica. Kung gusto ko ng pera, diretso na sana ako sa iyo. Bakit kita tatawagan ng hindi nagpapakilala? Ayoko ng pera. I just think you should get first place, sabi ng lalaki na may mahinang boses na may mahinang ngiti. Ayaw mo ng pera. Saka bakit mo ako tinulungan? Ganun ka ba kabait? Maingat na tanong ni Danica. To tell you the truth, I hate Terrence too, and I don't want his class to win the award. Naiintindihan mo na ba? Walang magawang sabi ng lalaking may garalgal na boses. Hindi niya inaasahan na hindi siya maniniwala ni Danica. Oh, kaya kaaway ka rin ni Terrence, mabuti iyon. Nakahinga ng maluwag si Danica matapos marinig ang mga salita ng kabilang partido na nagsasabing, pagkatapos sabihin mo sa akin ang iyong pamamaraan. Simple lang kung may mangyari kay Zyrene habang nagpe-perform at ginulo niya ito, kahit na siya ay isang big star, hindi sila bibigyan ng student union ng unang pwesto. Kahit bigyan pa nila sila ng pangalawa o pangatlong pwesto para aliwin sila, siguradong wala sa tanong ang unang pwesto. Halatang may kinikilingan iyon. Kahit na hindi sumang-ayon ang mga estudyante, hindi sasang-ayon ang mga pinuno ng paaralan. Sabi ng boses na may halong-halong galit. Ano? Ibig mong sabihin gusto mo akong pumunta at manggulo? Halos naunawaan din ni Danica ang ibig sabihin ng kabilang partido, pero kung ako ang magdulot ng gulo at malaman ng paaralan, hindi ba ako magkakaproblema? Kapag nalaman natin ang dahilan, kahit na magulo sila, gagawin din ang programa ng ating klase, di ba? Hehe, huwag kang mag-alala. Sabi ng lalaking may garalgal na boses, may sarili akong mga plano. Kung hindi, hindi kita tatawagan. Ang plano ko ay masisira mo ang pagganap ni Zyrene nang walang sinumang mananagot. Ang paaralan ay hindi makakahanap ng anumang problema sa iyo. Talaga. Pagkatapos sabihin mo sa akin, ano ang kailangan kong gawin? Nagmamadaling tanong ni Danica. Napakasimple nito. Sa gitna ng pagtatanghal ni Zyrene, hayaan ang isang tao, mas mabuti pang babae, na magsuot ng itim na trench coat na may gusot na buhok. Tilamsik ng pulang pintura o tinte ng panulat ang trench coat at magpanggap na sariwang dugo. Pagkatapos, dahan-daang lumampas kay Zyrene mula sa entablado. Sabi ng lalaking may garalgal na boses. Ah! Anong klaseng galaw ito? Hindi kaya natakot si Zyrene sa pagtingin lang dito. Nagulat si Danica. Hindi niya akalain na may kakaiba sa ideya ng kabilang partido. Kung ayaw mong maniwala sa akin, kalimutan mo na. Magkunwari ka na lang na wala akong sinabi. Agad namang nalungkot ang lalaking may garalgal na boses nang marinig ang hinala ni Danica. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, pero kailangan mong ipaalam sa akin kung bakit, di ba? Tanong ni Danica na may mapait na ngiti. Walang dahilan. Hindi ko masabi sa iyo ang dahilan. Kailangan mo lang malaman na makakaapekto ito kay Zyrene. Sige, paano kung magtanong ang school? Tanong ni Danica, medyo nag-aalala pa rin. Gago ka ba? Hindi mo ba hihilingin sa babae na sabihin na performance uniform? Naiinip na sabi ng lalaking may garalgal na boses. Totoo yan. Tumango si Danica at nag-isip, ito ay isang magandang ideya. Sa ganitong paraan, kahit na hindi ito gumana, hindi ko kailangang pasanin ang anumang responsibilidad. Ang pagsusuot nito sa freshman gala ay maaaring ipaliwanag bilang isang uniforme ng pagganap. Kahit na hindi ito gumana, wala akong mawawala. Mas mabuti na magkaroon ng pagkakataon kaysa sa hindi. Sige, salamat, sabi ni Danica. Gagawin ko ang sinabi mo. Kung ganoon nga ang kaso, hindi na ako magsasalita pa. Sabi ng lalaking may garalgal na boses. Kung gayon. Kung ito ay matagumpay, paano ako magpapasalamat sa iyo? Tanong ni Danica. Hindi na kailangan. Nang matapos magsalita ang lalaking may garalgal na boses ay ibinabanan niya ang telepono. Kakaiba iyan, maaari ba talaga itong kaaway ni Terrence? Tiningnan ni Danica ang telepono na ibinaba at natarante itong umiling. Hindi niya talaga alam kung ano ang pakay ng kabilang partido sa paggawa nito. Ito ay ganap na isang panig na tulong. Anong problema, Kuya Zhang? Nagmamadaling tanong ni Gary.
Ganito, tumawag lang sa akin ang isang lalaking may garalgal na boses, na nagsasabing matutulungan niya tayong makuha ang unang pwesto sa programa ng bagong estudyante at talunin si Zyrene. Habang nagsasalita si Danica, inulit niya ang mga salita ng lalaking may garalgal na boses sa Gary. Magandang bagay iyan, Kuya Zhang. Hindi mahalaga kung ito ay kapaki-pakinabang o hindi, sabi ng Gary. Wala tayong mawawala kung susubukan natin. Sa tingin ko rin. Kailangan na nating magmadali. Malapit na ang freshman's party. May araw pa bukas, kaya kailangan nating ayusin ito sa gabi. Gansha, I'll leave this to you. Kaya mo ba? Sabi ni Danica. Huwag kang mag-alala, Kuya Zhang. Mayroon akong kapatid na babae sa ibang paaralan. Susunduin ko siya bukas ng gabi. Wala pang nakakakilala sa kanya. Walang makakaalam. Tumango si Gary. Mabuti naman. Kung totoo ang sinabi ng lalaking may garalgal na boses, ito na ang magandang pagkakataon natin. Tumango si Danica. Isang tahimik na gabi. Pagkatapos ng isang araw ng pagsasanay, medyo pamilyar na dito ang major ng pharmacy. Puno sila ng kumpiyansa at naghanda na dumalo sa freshman party. Ang lahat ba ay tiwala sa pagkuha ng unang lugar? Pagkatapos ng huling rehearsal, itinaas ni Zyrene ang moral ng lahat at ikinumpas ang kanyang kamao. Meron. The answer was earth-shattering with Zyrene in the show. If they didn't get first place, then they'd all be dead meat. Bagamat ikaw na panho, dilaw na buhok, at purple na buhok ay hindi interesadong magtanghal sa entablado, ito ay isang karangalan para kay Boss Bai. Matutuwa si Boss Bai na makuha ang unang pwesto, kaya hindi ka nang ahas na gumawa ng gulo, panho. Sa gabi, ang pasukan ng auditorium ng paaralan ay pinalamutian ng mga ilaw at streamer, at maraming tao ang gumagalaw. May mga maliliit na stall na itinayo ng student union kung saan-saan. May mga light stick, inumin, merienda, at iba pa. Malinaw, ang student union ay nagpaplano din na kumita ng pera mula sa kaganapang ito. Bagamat tinawag na freshman party ang party, may mga sophomores, juniors, seniors, at maging mga graduate students na dumalo, lalo na ang mga mag-asawang estudyante. Maaga silang dumating sa auditorium, bumili ng mga light stick at merienda, at umuko pa sa magandang lugar para magpalipas ng isang romantikong gabi. 2013. Ang freshman party sa universidad ay isa sa pinakamahalagang aktibidad sa buong campus life, tulad ng art festival at sports meeting. Ito rin ang panahon para ipakita ng mga freshmen ang kanilang mga talento. Marami sa mga gwapong lalaki at magagandang babae sa mga freshmen ang umaasa na mahanap ang kalahati ng kanilang buhay sa yugto ng freshman evening party. Ito ay isang precedent sa nakaraan. Marami sa mga lalaki at babae na nagkagusto sa isa't isa ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa at naging magkaibigan pagkatapos ng freshman evening party, kaya ang sigla ng lahat para sa freshman evening party ay napakataas pa rin. Sino ang nagsabi na ang mga mag-aaral sa universidad ay hindi gustong lumahok sa mga aktibidad ng grupo? Kulang kasi iyon ng mga gwapong lalaki at magagandang babae sa event. With that, hindi ba lalaban ang mga tao para makita ito? Siyempre, ang mga magagandang babae ngayong taon ay ang dalawang malalaking bituin, sina Zyrene at Sheena. Sa suporta ng mga bituin, natural na hindi kakaunti ang mga taong dadalo. Kaya ang mga freshmen na gala sa taong ito ay hindi pa nagagawang sikat. Halos maubusan na ng stock ang mga lightstick, inumin, at merienda na ibinigay sa student union. Isang oras o dalawa pa bago magsimula ang pagtatanghal, pero sold out na ang lahat. Halatang dahil sa celebrity effect ni Zyrene at Sheena. Sa dalawang bituin na sumusuporta sa pagtatanghal ngayong taon, biglang dumami ang audience. Buti na lang at malaki ang auditorium ng paaralan para mauupuan ang lahat ng guro at estudyante sa paaralan. May mga upuan sa ikalawa at ikatlong palapag, ngunit ang magandang upuan ay kinuha ng mga estudyanteng naunang dumating. Siyempre, ang mga unang hanay ay nakalaan para sa mga bagong estudyante. Ang mga matatandang estudyante ay hindi pinayagang umupo doon. Gustuhin man nilang makipaglaban para sa mga upuan, maaari lamang nilang labanan ang mga upuan sa likod. Napagtanto ng student union na may mali, at agarang nagdala ng malaking bilang ng mga light stick at merienda mula sa wholesale market.
Mayroong kahit ilang maliliit na banner na may mga pangalan ni Zyrene at Sheena. Gaya ng inaasahan, sikat na sikat sila sa mga estudyante, at sold out lahat. Noong mga nakaraang freshman gala, napakaganda na kung kalahating puno ang bulwagan, pero ngayong taon, halos puno na. Maraming mga estudyante na hindi makahanap ng upuan sa harap na hanay ay nagtatanong ng pabalik-balik, mag-aaral, mayroon bang tao dito? May tao na dito. Sigh. Pagod at pawis ang mga miyembro ng student union na nagpapanatili ng disiplina sa auditorium. Wala silang pagpipilian kundi ang agarang magpadala ng mas maraming tao upang mapanatili ang kaayusan. Ang mga miyembro ng mga istasyon ng TV at radyo ng paaralan ay pinili din ang kanilang mga upuan sa umaga, naghahanda upang i-record ang pinakasikat na freshman evening party sa nakalipas na 10 taon. Sa 6 p.m., ang taunang freshman party sa wakas ay opisyal na nagsimula. Pagkaupo ng mga school leaders sa front row, unti-unting namatay ang mga ilaw sa auditorium. Ang lalaki at babaeng host na naka-black suit at pulang evening gown ay naglakad papunta sa harapan ng stage mula sa likod ng dahan-daang tumataas na kurtina. Ang dalawang host na ito ay tinaguri ang pinakamaganda at pinakagwapong lalaki sa paaralan. Bagamat hindi sila ang pinakamahusay, hindi kasing sikat nina Cheryl, Yasi, at Melissa, na nasa listahan ng BBS ng paaralan sa sandaling pumasok sila sa paaralan, nanalo pa rin ng mainit na palakpakan at tagay ang kanilang gwapo at eleganteng hitsura. Gayunpaman, pareho silang miyembro ng second-year student union, kaya karamihan sa mga tagay ay mula sa mga matatandang estudyante. Excited lang ang mga bagong estudyante. Mga minamahal na pinuno, guro, at mag-aaral, magandang gabi. Ako ang host, Iverson Lay. Yumoko ang lalaking host. Ang mga salita ni Iverson ay nagdulot ng panibagong pagsigaw mula sa mga manunood. Mukhang sikat din itong si Iverson sa universidad. Ako ang host, Sue Trixie. Sumunod ang babaeng host sa lalaking host at yumoko. Sana lahat ay magkakaroon ng hindi malilimutan at masayang gabing magkasama. Magsisimula na ngayon ang ika-39 na bagong mag-aaral na partido ng East Ocean Industry University. Malakas na nagpahayag sina Iverson at Sue Trixie. Isa na namang mainit na palakpakan ang umalangaw-ngaw mula sa mga manunood. Opisyal na nagsimula ang programa ng evening party. Ang unang pagtatanghal ay isang sayaw ng grupo na dinala ng mga freshmen ng English Department. Ang mga babae mula sa English Department ay bumubuo ng isang malaking bahagi ng buong universidad, at ang mga lumitaw ay pawang magagandang babae. Kaya naman, sa pag-akyat pa lang nila sa entablado, umani sila ng mga pagsabog ng tagay at hiyawan mula sa mga manunood. Habang tumutugtog ang malakas na musika, ang mga spotlight ay kumikislap, at ang mga estudyante sa audience ay hindi maiwasang iwagayway ang mga light stick sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ng sayaw ng English Department, nagsolo ang isang computer science male student, ang kapatid ko na natutulog sa bunk bed sa itaas ko. Ang kantang ito ay may malakas na kapaligiran sa campus, at pagkatapos na tumugtog ang nanlulumo at paos na boses ng lalaking estudyante, ganap niyang nasakop ang lahat ng mga estudyanteng naruroon. Ang kapatid na natulog sa bunk bed sa itaas ko, ang tahimik mo, ang mga tanong na minsan mong itinanong sa akin, walang nagtatanong sa akin ngayon. Bagamat kakaunti na ang mga bunk bed sa dormitoryo ng paaralan ngayon, ang kantang ito ay tungkol sa pagkakaibigan ng magkapatid sa dormitoryo ng kolehiyo. Sa makatuwid, ang kantang ito ay umawit ng mga iniisip ng maraming mga mag-aaral na bagong lipat sa dormitoryo. Hindi masyadong maganda ang boses ng bata, pero napakaganda ng kanta na pinili niya. Umalangaw-ngaw ito sa lahat ng estudyanteng naruroon. Maging ang maraming mga bagong mag-aaral, kabilang ang mga lumang mag-aaral, lalo na iyong mga mag-aaral sa ika-4 na taon na malapit ng magtapos, ay nagsimulang kumanta. Marami na ang naiyak sa kanta. Ito ay isang party para salubungin ang mga bagong estudyante, at hindi ba ito ang huling party para sa mga mag-aaral sa ika-4 na taon? Sa makatuwid, maraming tao ang napuno ng emosyon. At masasabing tagumpay ang kantang ito. Hindi bababasa, hindi ito makakalabas sa nangungunang 10. Ang unang 2 programa ay masasabing may magandang simula. Pareho silang magaling at nakatanggap ng magandang tugon.
Gayunpaman, nagkaroon ng problema ang ikatlong act, na orihinal na mas promising finale act. Ang ikatlong programa ay isang piano solo ng isang batang babae mula sa chemistry department. Ang babaeng ito ay isa ring profesional na manlalaro na may level 10 piano certificate. Gayunpaman, dahil ito ang unang pagkakataon niyang magtanghal sa ganoong kalaking entablado, maaaring medyo kinabahan siya at sunod-sunod na naglaro ng mga maling key, na naging sanhi ng pagkasira ng programa. Nang nasa kalagitnaan ay mas lalong kinabahan ang dalaga. Bigla niyang ibinaba ang piano at lumuluha siyang tumakbo palabas ng stage, na biglang naging awkward sa atmosphere. Ayon sa arrangement ng programa, mahigit 10 minuto ay matatapos na ang piano solo ng dalaga, na medyo gamulo sa arrangement ng programa. Mabilis na tumakbo ang lalaki at babaeng host sa entablado upang iligtas ang eksena at nagsabi ng ilang nakakaaliw at nakapagpapatibay na salita. Ang ikaapat na pagganap ay para sa mga medikal na propesyonal. Buti na lang at nakapag-ensayo ng maayos ang lahat, kaya bale nauna silang umakyat sa entablado. Matapos ang ilang simpleng paghahanda, muling binuksan ang kurtina. Nakaset up na ang mga props, at nasa posisyon na ang lahat. Nagsimula ang pagtatanghal sa masayang musika. Ang kwento ng kabataan, ay nagsabi sa buhay sa paaralan. Kinanta nito ang magandang buhay kolehiyo. Nagkaroon ng pag-ibig, pagkakaibigan, at ang nerbiyos na pagmamadali bago ang pagsusulit. Ang tema ng buong kanta ay isang miniature ng buhay kolehiyo. Kaya't nang lumitaw si Zyrene, ang kapaligiran ng freshman party ay itinulak sa kasukdulan. 2014. At the same time, sa itsura ni Zyrene, neresolbo ang awkwardness ng piano solo, at naging lively ulit ang party. Zyrene. 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 Zyrene, mahal kita. Ang mga lightstick at mga banner ay lahat na ikinakaway sa paligid, at ang boses ni Zyrene ay parang tunog ng kalikasan, na agad na sinakop ang mga estudyante sa arena. Agad na tumigil ang mga tagay kanina, at ang mga mata ng lahat ay lubusang nalubog sa pagkanta ni Zyrene. Ginampanan din ng mga extra mula sa medicine major ang kanilang bahagi sa oras na ito. Pinaramdam nito sa mga estudyanteng naruroon na parang nanunood sila ng music video ng live, at labis silang nasasabik. Tahimik na nakaupo sina Terence at Melissa sa entablado, gumaganap bilang mga normal na estudyante. Naabot niya ang kanyang layunin, at si Terence ay sumasali lang sa kasiyahan. Kailangan niyang aminin, itong si Zyrene ay medyo maganda. Ito ang unang pagkakataon ni Terence na makita ng malapitan si Zyrene sa isang pagtatanghal, hindi nakakagulat na maraming tao ang nagkagusto sa kanya. Gayunpaman, nang ang palabas ay umabot sa kasukdulan nito, isang itim na figure ang tahimik na papalapit sa entablado. Ang taong ito ay kapatid ni Gary. Siya ay mula sa ibang unibersidad at dumating upang tumulong sa paggawa ng gulo. Sa sandaling ito, nakasuot siya ng punit-punit na itim na windbreaker, at gulo-gulo ang kanyang buhok, na nakatikip sa kanyang mukha. Sa kanyang katawan, may mga pulang marka sa kabuuan, at ang basag dugo na hitsura ay nakakatakot. Estudyante, ikaw. Ano ang nangyayari sa iyo? Nagulat ang isang miyembro ng student union na namamahala sa utos sa pinangyarihan at nagmamadaling nagtanong nang makita ang nakababatang kapatid na babae ni Gary. Oh, senior, ito ang performance uniform. Parating na ang program ng departamento natin. Maingat na sabi ng nakababatang kapatid na babae ni Gary. So ito ay isang performance outfit. Binigyan mo ako ng takot. Akala ko ninakawan ka. Gamaan ang pakiramdam ng miyembro ng student union at iwinagayway ang kanyang kamay. Pagkatapos ay dali-dali kang pumunta at maghanda, huwag mag-antala. Sige, senior. Tumango ang kapatid ni Gary at bumaba ng stage na nakababa ang katawan. Gayunpaman, nang marating niya ang posisyon ni Zyrene sa gitna ng entablado, bigla siyang tumayo. Nakatayo siya hindi masyadong malayo kay Zyrene, para makita niya kung ano ang nangyayari. Si Zyrene ay abala sa kanyang pagkanta, ngunit hindi niya mapapalampas ang taong biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ngunit nang mapunta ang kanyang mga mata sa kapatid ni Gary, bigla siyang nanginag, at bakas ng gulat at takot ang sumilay sa kanyang mga mata.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Zyrene na umikot ang mundo sa kanya, at nagsimulang sumakit muli ang kanyang ulo. Ang eksenang ito ay nagpaalala sa kanya ng ilang bagay, ilang masasakit na alaala mula sa kanyang pagkabata, ilang bagay na ayaw niyang maalala. Ang boses ni Zyrene ay nagsimulang manginig, at ang kanyang mukha ay namutla. Ha. Ito ay talagang malakas at epektibo. Ginagamit ni Danica ang kanyang binocular upang pagmasdan ang sitwasyon sa entablado, at nang lumitaw ang kapatid na babae ng Gary, ang ekspresyon ni Zyrene ay nagbago ng husto. Dahil dito, pinalo ni Danica ang kanyang hita at napasigaw sa tuwa, talagang hindi nagsinungaling sa amin ang lalaking iyon na may garalgal na boses, tapos na si Zyrene sa pagkakataong ito. Ang galing! Nakahinga rin ng maluwag si Gary. Para naman sa kapatid ni Gary, nang makitang nakamit na niya ang kanyang layunin, mabilis din siyang umalis. Kung magtagal siya, baka mahuli siya na hindi magiging masaya. Kung makikita ito ni Zyrene, natural, makikita rin ito ni Terence at ng iba pang mga extra sa entablado. Lahat ay nagtataka kung ano ang ginagawa ng pulang buhok na babae, ngunit nakita ni Terence ang pagbabago ng mukha ni Zyrene, at siya ay nagulat. Ang mga migraine ni Zyrene ay malinaw na mas malala kaysa karaniwan silang biglaan, ngunit hindi ito seryoso. Sa entablado, hindi napigilan ni Zyrene na uminom ng painkiller, at hindi man lang siya umakyat sa entablado. Sumasakit ang ulo niya, pero ginagawa niya ang lahat para kumapit. Ito ang ipinangako niya kay Terence, at ayaw niyang magulo ito dahil sa sakit ng ulo niya. Kaya't, kahit na nahati ang kanyang ulo, at pinagpapawisan, sinubukan pa rin niyang kumapit. Siyempre, sa mga manunood, maliban sa mga tulad ni Danica na tumitingin sa mga binocular, karamihan sa mga taong hindi nakakakilala kay Zyrene ay walang napansing mali. Kahit na nag-iba siya ng boses sa sandaling iyon, akala ng lahat ay dahil sa sobrang excited siya sa live performance, kaya hindi iyon big deal. Gayunpaman, napansin ni na Cheryl at Yasi, na kilalang kilala si Zyrene, na may mali. Cheryl sis, si Zyrene sis mukhang may problema. Mas maingat na pagmamasid ni Yasi. Nag-aalala na naman kaya ang sakit ng ulo niya. Grabe. Nag-aalalang sabi ni Cheryl habang nakatingin kay Zyrene. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Yasi. Hindi ko alam, tingnan natin kung malulutas ito ni Terence. Sabi ni Cheryl. Sumimangot si Terence kalahati pa lang tapos na ang palabas, at ang buong MV ay isang pinahabang bersyon, na hindi bababa sa 10 minuto ang haba. May 7 o 8 minuto pa ang natitira bago ito natapos, at halatang hindi makakatagal si Zyrene. Kaya naman, tumayo si Terence nang walang pag-aalinlangan at naglakad papunta kay Zyrene. Ang kantang kinakanta niya ay tungkol sa magandang pag-ibig sa isang campus ng unibersidad, na umaasa sa isang prinsipe sa isang puting kabayo. Biglang lumitaw ang cool figure ni Terence sa harap ni Zyrene. Para siyang Prince Charming sa kanta ni Zyrene, na nahulog mula sa langit. Nagulat din si Zyrene sa hitsura ni Terence. Hindi ito isang eksenang inansayo, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pagkagulat, naunawaan ni Zyrene ang ibig sabihin ni Terence. Siguradong nakita ni Terence ang kanyang sitwasyon at handa siyang tumulong. Gaya ng inaasahan, inabot ni Terence ang kanyang kamay, gumawa ng please gesture. Kung ito ay bago kahapon, si Zyrene ay hindi kailanman gagawa ng kahit anong intimate kay Terence sa entablado, dahil bago kahapon, tinatrato lamang niya si Terence bilang isang mabuting kaibigan, isang tagapagligtas. Ngunit ngayon, kahit na si Terence ay isa pa ring mabuting kaibigan at isang tagapagligtas, ang dalawang tagapagligtas ng buhay ay ganap na naiiba. Ang paggamot sa sakit ng ulo at pagtataya ng kanilang buhay upang iligtas ang isang tao ay dalawang magkaibang konsepto. Noong kumakanta si Zyrene tungkol sa pag-ibig, hindi niya maiwasang isipin ang matangkad at tuwid na anyo ni Terence nang siya ay bumagsak at tumayo muli kahapon. Ngayong inabot ni Terence ang kanyang kamay, natural na hindi siya tatanggihan ni Zyrene. Maaaring hindi niya ito boyfriend, ngunit siya ang ipinadala ng Diyos sa kanya. Pagkatapos makipagkita sa kanya, hindi lamang niya ginamo ang kanyang migraine, nailigtas pa niya ito ng maraming beses. Imposibleng wala siyang magandang impresyon kay Terence.
2015. Kaya naman, pinasaya siya ni Zyrene minsan sa entablado syempre, angkop din itong dahilan para gamutin ang kanyang migraine. Dahan daw ang hinawakan ni Terence ang kamay ni Zyrene, at muling nagkagulo ang mga estudyante sa ibaba ng stage. Hindi nila akalain na si Zyrene ay magkakahawak kamay sa isang lalaki sa entablado, napaka-excited. Bagamat walang naniniwala na talagang magkamag-anak ang dalawa, isa pa rin itong malaking tagumpay para kay Zyrene, kaya nagsimulang umiyak ang mga manunood sa gulat. Matapos hawakan ang kanyang kamay, marahan siyang hinailan ni Terence sa kanyang yakap, at sa sandaling iyon, mabilis niyang pinindot ang ilan sa kanyang mga acupuncture point. Ang mga alon ng ginhawa ay nagmula sa kamay ni Terence, na nagpapahinga sa kanyang pakiramdam. Cheryl says, sa tingin mo ba ang pagpapanggap ni Zyrene na sumasakit ang ulo para akitin si Shield bro? Nagpatuloy si Yasi sa kanyang hinala. I think she started like Shield bro yesterday. Hindi pwede yon. Sumimangot si Cheryl. Hindi dapat ganoong klaseng tao si Ate Zyrene, dapat totoo na ito ngayon. Wala bang Man in Black na gumala sa ibaba ng stage kanina? Dahil ba sa Man in Black na iyon kaya sumakit ang ulo ni Ate Zyrene? Pwede rin yan. Wow! Magkayakap talaga sila. Itinuro ni Yasi ang entablado. Nakita ni Cheryl sina Terence at Zyrene na magkayakap at naghinala siya. Si Zyrene ay hindi pa nasangkot sa isang iskandalo, at imposible para sa kanya na maging napakalapit sa isang lalaki, ngunit sa pagkakataong ito. Dapat may affair. Dapat ko siyang tanungin tungkol dito ngayong gabi. Sagot ni Yasi. Walang sinabi si Cheryl, ngunit naghinala siya sa kanyang puso. Pinagaling ni Terence ang sakit ng ulo ni Zyrene, at katatapos lang niyang kantahin ang love part ng kanta. Oras na para sa pagsusulit, at bumalik si Terence sa kanyang upuan. Ang impromptu performance na ito ay naisip na pre-rehearse ng mga estudyante sa ibaba ng stage, at lahat sila ay tuwang-tuwa, na nagnanais na ang batang lalaki sa entablado ay sila. Siyempre, ang mga mag-aaral sa entablado ay curious din ano ang ginagawa ni Terence at Zyrene. Parang hindi ito na-rehearse, tama. Gayunpaman, hindi magandang magtanong sa entablado, kaya maaari lamang siyang maging palaisipan sa ngayon. Sa wakas, natapos ang kanta, at hinubad ang mga kurtina. Natapos na ang palabas, at nakahinga ng maluwag si Zyrene. Sa wakas natapos na ang palabas. Kuya Linford, ngayon lang kayo ni Zyrene. Sa labas ng stage, sa dressing room sa backstage, hindi na makapaghintay si Wilfred na magtanong. Dahil may sariling silid palitan sina Zyrene, Melissa, at Jenny, hindi na kailangang mag-alala ni Wilfred tungkol sa anuman. Wala lang. Masama ang pakiramdam ni Zyrene, kaya ginamo ko siya. Hindi mo ba masasabi? Simpleng sabi ni Terence. Arg! May hindi tama. Ang mga salita ni Terence ay nagpaalala sa kanya ng sitwasyon may mali talaga kay Zyrene, at iyon ang dahilan kung bakit pumunta si Terence para tumulong. Nakikita ko, akala ko ay nakikipag-ugnayan ka sa isang malaking bituin. Dismayadong sabi ni Jimboy. Anong affair? Mag-asawa ang amo nila at si Melissa, paanong nanliligaw siya kay Bigming sa harap ng hipag niya? Anong problema sa mga mata mo? Naniwala si Harper sa mga salita ni Terence. Ang ibang mga estudyante sa klase, sa kabilang banda, ay hindi masyadong pamilyar kay Terence, at ngayong sinabi na niya sa kanila ang totoo, hindi na sila na-curious. Nagpalit sila at naghanda na bumaba sa entablado para sa iba pang mga espesyalisasyon. Bumalik siya sa kanyang upuan. Si Melissa ay nakaupo pa rin sa tabi ni Terence, at si Jenny ay nasa kabilang panig. Hindi nagtanong ng kahit ano si Melissa tungkol sa nangyari noon, ngunit tahimik lang na pinanood ang performance na parang hindi niya nakita ang yakap ni Terence at Zyrene. Si Jenny, sa kabilang banda, ay mas extreme habang ang iba ay nanunood ng palabas, siya ay kinakalikot ang isang tablet. Mabuti kung naglalaro siya, ngunit tumingin si Terence at napagtantong hindi siya. Mayroong isang grupo ng mga equation at numero sa kanyang screen na hindi maintindihan ni Terence, at wala siyang ideya kung ano ang kanyang isinusulat.
Galit na galit si Danica, napakalapit na niya sa tagumpay, ngunit umakyat lang si Terence at niyakap si Zyrene, at naayos na ang lahat. Tila bumalik sa normal si Zyrene. Hindi alam ni Danica kung paano ito ginawa ni Terence, ngunit kinasusuklaman niya si Terence sa pagsira sa kanyang plano. Gusto niyang patayin si Terence. Sa orihinal, kung nagkamali si Zyrene, ang unang pwesto ay kay Sheena, ngunit ngayon, si Sheena na lang ang pangalawa. Lalo na nang marinig niya ang mga papuri mula sa iba pang mga estudyante sa tabi niya, labis na hindi nasisiyahan si Danica. Napakaganda. Hindi ko alam na napakaganda ng buhay sa unibersidad. Oo, inaabangan ko ito ngayon. Umaasa din ako na may lalabas na Prince Charming mula sa langit. Akala ko boring ang buhay unibersidad, pero parang simula pa lang. Inggit na inggit ako. Napaka-nostalgic, lahat ng ito. Naranasan na nating lahat ito dati. Emosyonal na sabi ng isang fourth-year student. At ang mga tinig na ito ay walang alinlangan na paninindigan ng medical professional program. Napakasama ng ekspresyon ni Danica. Fuck! Hindi ba pwedeng manahimik muna kayo sandali? Good, my ass. Nakita ni Gary na hindi maganda ang ekspresyon ni Danica. Napatayo siya bigla at galit na sinigawan ang mga estudyante sa paligid niya. Ikaw ba ang berdeng sibuyas na iyan? Naniniwala ka ba na hindi ko puputulan ang iyong ulo at isabit sa poste ng kuryente? Maaaring galit si Benjo kay Terence, ngunit fan pa rin siya ng Zyrene, S. Naasar siya nang marinig niya ang Gary na nagtatalo sa harap niya. Narinig din ni Gary ang mga walang awa na tao sa paaralan. Nang makita niyang Benjo iyon, natakot siya kaya hindi siya naglakas loob na magsalita at mabilis na umupo muli. Kalimutan mo na, malapit na ang turn natin. Pumunta ka na at maghanda. Sabi ni Danica na may madilim na ekspresyon. Nagawa pa rin niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Bagamat nabigo ang plano, kailangan pa ring maging all out ang programa ng kanyang klase. Tumayo si Danica at Gary at naglakad papunta sa preparation room sa backstage. Nakahanap na siya ng dahilan para matalo pa rin. Mabuti kung hindi siya magtagumpay sa pagkakataong ito. Wala itong naapektuhan. Joanne, ang pagganap ni Wilfred ay isang mahusay na tagumpay. Humajejek si Leroy habang kumakain ng kanyang potato chips at sinabi sa Joanne, sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo si Danica. Kainin mo ang iyong potato chips. Binili ito ni Jimboy para sa iyo, tama ba? Ang mata ko na iyon, mag-ingat na huwag kang gawing mataba. Sabi niya Joanne na masama ang loob. 2016. Medyo nakaramdam siya ng pagkabalisa. Alam na alam niya ang karakter ni Danica. Kung susuko siya sa paghabol sa kanya pagkatapos mawala sa oras na ito, tiyak na sumikat na ang araw mula sa kanluran. Sa oras na iyon, malamang na kailangang humanap ng dahilan si Danica para wala siyang magawa. Hindi, sinabi ni Jimboy na masyado akong payat, hehe. Sabi ni Leroy, Ate Joanne, bakit wala ka? Bakit hindi ka masaya? Huwag mong sabihin sa akin na ang taong gusto mo ay si Danica. Kumain ka na, hindi ako kumakain. Joanne waved her hand. Ang inaalala ko ay tiyak na hindi ito pababayaan ni Danica. Natatakot ako na magmumungkahi siya ng isa pang kompetisyon. Kung ganoon ang kaso, walang katapusan ito. Buntong hininga, may kanya-kanyang problema ang magagandang babae. Walang masyadong problema ang ordinary girls like US. Si Jimboy lang. Wala siyang choice. Nagkibit balikat si Leroy. Mabait siya sa iyo, kaya pahalagahan mo siya. He said. Nang oras na ng klase ni Danica ang magtanghal, kahit na nakilahok si Sheena at matagumpay na napukaw ang sigla ng buong klase, ang napiling kanta ni Sheena ay isang grado na mas mababa kaysa kay Zyrene. Ang kanyang kanta ay isang kanta na may temang sayaw, at habang masarap pakinggan, wala itong alindog sa buhay unibersidad. Malinaw na sa mga tuntunin ng pagraranggo, kahit na wala siyang malakas na katanyagan ni Zyrene, hindi siya mauuna sa kanya. Ngunit kahit na gayon, ang palabas na ito ay maaaring ituring na napakatagumpay at nakatanggap ng napakataas na papuri. Kuya Linford, tiyak na mauuna tayo sa pagkakataong ito.
Kahit na hindi masama ang palabas ni Danica, mas malala pa rin ito kaysa sa atin. Tuwang-tuwang sabi ni Wilfred. Ha! Naisip ni Terence, nanalo kami sa swerte. Kung wala siya sa entablado, magiging gulo ang palabas na ito. Pero, sino ba itong nakaalam ng sikreto niya, at alam pa kung paano ito nagdulot ng sakit ng ulo niya? Kagagawan kaya ni Danica? Ngunit paano nalaman ni Danica? Ang isang bagay na natitiyak ni Terence ay ang babaeng nakasuot ng itim na trench coat na natatakpan ng pulang pintura ang buhok at katawan ang pangunahing salarin sa likod ng migraines ni Zyrene, ngunit paano nalaman ni Danica ang tungkol sa mga sekretong ito na kahit isang doktor na tulad ni Terence ay hindi alam? Ang mga bagay na ito ay malamang na inilihim sa industriya ng libangan, tama. Kuya Linford, ililibre ko ang dormitoryo ni Joanne ngayong gabi. Gusto mo bang sumama? Ito rin ba ang celebration party natin? Inanyayahan ni Wilfred. Natatakot ako na hindi ko magawa ngayong gabi. Inimbitahan ko si Zyrene, hindi tama kung hindi ko siya i-treat sa isang pagkain. Malamang aalis siya bukas. Sabi ni Terence. Kuya Linford, may hihingin akong pabor sa iyo. Walang kahihiyang lumapit muli si Wilfred. Ano ito? Tanong ni Terence. Si Joanne ay isang tagahanga ni Zyrene, at ang aming klase ay palaging nakakandado ng pinto kapag kami ay nag-e-ensayo, kaya walang sinuman mula sa iba pang mga klase ang maaaring makaistorbo sa amin. Bilang ang klase ng monitor, hindi ko siya basta-basta papayag na pumasok siya sa likod ng pinto, kaya hanggang ngayon, hindi pa niya nakikita ng harapan si Zyrene. Kaya ba, sabi ni Wilfred, dalhin natin si Zyrene. My treat. Magtatanong ako. Hindi tinanggihan ni Terence ang kanyang pag-asa, pero kung ganoon nga, hindi na natin kakailanganin na masyadong maraming tao. Mga tao lang mula sa dorm ko at sa dorm ni Melissa. Baka dumating din sina Cheryl at Yasi. Ang galing. Huwag mag-alala, wala nang masyadong tao, sabi ni Wilfred. Magpapadala ako ng mensahe kay Joanne ngayon. Huwag. Teka, tatanungin ko muna si Zyrene. Kinawayway ni Terence ang kanyang kamay, na nagpatigil sa kanya. Sure. Naalala lang ni Wilfred na hindi pa pumayag si Zyrene dito. Kung sinabi niyang Joanne muna siya at hindi dumating si Zyrene, mawawalan siya ng mukha. Diniil ni Terence ang numero ni Zyrene. Dapat ay nagpapahinga si Zyrene kasama si Sheena sa isang espesyal na lounge sa likod ng entablado kasama si Sanford. Kung tutusin, itong dalawang malalaking bituin ay mga VIP ng paaralan, kaya hindi nakakagulat na mayroon silang sariling lounge. Terence, mabilis na kinuha ni Zyrene ang telepono. Han, may oras ka ba mamayang gabi? Tere, mag-dinner tayo. Tanong ni Terence. Dinner tonight? Syempre, walang problema. Tayong dalawa lang ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Zyrene habang inaabangan ito. Nariyan din ang mga kasama ni Wilfred at mga kasama ni Melissa, baka nandito sina Cheryl at Yasi, sabi ni Terence. Oh! Medyo nadismaya si Zyrene, pero nakarelax pa rin ang mukha niya, sige. Ate, pinapakain ba tayo ni Terence? Lumapit si Sheena at nagtanong. Tama. Tama, Sheena, pupunta ka. Tumango si Zyrene. Siyempre, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa pagpapakain sa atin ng bayaning si Linford. Kahit na hindi, ililibre ko pa rin siya sa isang pagkain para pasalamatan siya sa pagliligtas sa ating buhay kahapon. Sabi ni Sheena. Mabuti naman. Terence, pupunta rin si Sheena, sabi ni Zyrene. Sige, sabay na tayo. Hindi naisip ni Terence na magkaroon ng isa pang tao. Pagkatapos ibaba ang telepono, makahulugang tiningnan ni Zyrene si Sheena. Sabi ko, Sheena, hindi ito ang iyong estilo. Hindi ka ba kadalasang tumatangging sumama kapag ang iba ay naghahatid sa iyo ng pagkain? Kahit na ang ama ni Danica ay nagtatrabaho sa iyo, at tinatrato ka niya sa isang pagkain, hindi ka pumunta. Hehe, di ba iba yon? Si Hero Linford ay nagbuwis ng buhay para protektahan tayo kahapon. Nagpagamot siya, so syempre pupunta ako. Sinabi ni Sheena na walang katotohanan. Syempre.
Sumimangot si Zyrene at tumingin kay Sheena ng masama. Terence, hindi ka naman natutokso diba? Na love at first sight ka noong nakita mo si Terence kahapon. Paano kung ako? Mula noong sinaunang panahon, ang magagandang babae ay mahilig sa mga bayani, walang pakialam na sabi ni Sheena. Ate Han, hindi ka ba natutokso? Iniisip ko lang na si Terence ay isang tunay na lalaki, mas ligtas ako kung ako ang magiging babae niya. Terence, ikaw ba talaga? Dilat na dilat ang mga mata ni Zyrene. Syempre peke yan. Hahaha. Humalaklak si Sheena. Hinahangaan kita, ngunit hindi ko naisip na magkaroon ng kasintahan. Nagsisimula pa lang akong magtanim, at lagi kong tinatahak ang landas ng kadalisayan. Kung magkakaroon ako ng kasintahan ngayon, natatakot ako na malaki ang epekto nito sa akin. Pero Ate Han, dapat may boyfriend ka na. Bakit hindi ka sumama kay Terence sandali, at kapag tapos ka ng maglaro, maaari mo siyang ibigay sa akin? Ako. Ubo-ubo. Nabulunan si Zyrene sa mga salita ni Sheena, laruin ang ano. Ano bang pinaglalaroan mo? Nagbibiro lang ako. Ate Han, baka nakonsensya ka. Si Sheena naman, nakangiting tumingin kay Zyrene. Bakit ka ba kinakabahan? 2017. Hindi naman ako kinakabahan. Sinasabi ko lang na hindi ka dapat magsabi ng mga ganyan. Hindi maganda kung magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sabi ni Zyrene. Matapos mabalitaan na pupunta si Zyrene, tinawagan siya agad ni Wilfred ng Joanne. Joanne, libre ka ba ngayong gabi? Sabay tayo mag-dinner. Ang aming palabas ay isang tagumpay, at maaari itong ituring na isang pagdiriwang. Ngayong gabi. Medyo walang magawa si Joanne, dahil tinawagan siya ni Danica at inimbitahan din siya sa hapunan. Sinabi rin ni Danica na maaari niyang anyayahan si Sheena na sumama sa kanila, ngunit hindi siya pumayag. Pagkatapos ng lahat, dahil hindi niya gusto si Danica, ayaw niyang maging masyadong malapit sa kanya. Hindi nagtagal matapos ang tawag ni Danica, muling pumasok ang tawag ni Wilfred, na ikinalulungkot niya. Kahit na hindi niya kinamumuhian si Wilfred, kung nangako siya sa kanya ngunit tinanggihan si Danica, tiyak na magagalit si Danica at magiging masama kung may gagawin siya. Oo, inimbitahan din ni Linford Bros sina Zyrene at Sheena, pareho silang paborito mong celebrity. Sabi ni Danica. Pupunta rin si Zyrene. Medyo nagulat si Joanne, si Zyrene ang paborito niyang star. Kung si Sheena lang, medyo mag-aalangan siya, pero dahil nandoon si Zyrene, natural na hindi niya bibitawan ang minsanang pagkakataong ito. Kailangang malaman ng isa na hindi marami sa mga tagahanga ni Zyrene ang nagpa-autograph sa kanya, at hindi rin marami ang kumuha ng litrato kasama niya, lalo pa ang paghahapunan kasama niya. Kaya naman, tumango si Joanne at sumang-ayon ng hindi nag-iisip, oo naman, pagkatapos ay sabay na tayo ngayong gabi. Sige, magkita tayo sa parking lot mamayang gabi. Masayang sabi ni Wilfred. Kakababa lang ni Wilfred ng telepono at magpapasalamat na sana kay Terence nang marinig niyang sumigaw ang isang kaklase sa tabi niya. Nagtaas siya ng ulo sa pagkalito, at si Terence, na hindi nanunood ng palabas, ay tumangala din sa entablado nang marinig niya ang sigaw. Nakita niya sina Cheryl at Yasi. Nagulat si Terence, may 4 na tao sa entablado, lahat ay nakasuot ng itim na balat, sexy ngunit hindi nagpapakita. Nagpe-perform sila ng modern jazz dance na sikat ngayon. Sina Cheryl at Yasi ang unang 2 pinakamagagandang babae sa listahan ng BBS ng campus sa sandaling pumasok sila sa paaralan. Ang 2 pang babae sa kanilang dormitory room ay hindi masyadong maganda, ngunit sila ay may mainit na katawan. Sila rin ay kombinasyon nina Cheryl at Yasi, isang matangkad at isang maikli, kaya't silang 4 ay mukhang napaka-proportion na magkasama. Pag-akyat pa lang nila sa entablado, umaakit sila ng mga alon ng tagay. Hoy, Kuya Linford, hindi ba't iyan ang 2 dilag sa paaralan na pinakiusapan ng iyong kamag-anak na alagaan mo? Nakilala rin ni Wilfred sina Cheryl at Yasi, napakaganda niya, ngunit napakasaya ko kung maabyutin ko siya ng Joanne. Ni hindi ako naglakas loob na isipin iyon.
Umiling si Terence at hindi nagsalita, ngunit parehong itinaas ni na Melissa at Jenny ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa entablado. Walang pakialam si Melissa, ngunit ibinaba ni Jenny ang kanyang tablet at tumingin sa entablado, na ikinagulat ni Terence. Natapos ang sayaw, at umani ito ng maraming positibong komento mula sa mga estudyante sa ibaba ng entablado. Muling ibinaba ni Jenny ang kanyang ulo at ipinagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang tablet, hindi na tumitingin sa entablado. Jenny, anong ginagawa mo? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Nag-aaral ako ng alchemy. Sabi ni Jenny. Alchemy. Nagsusulat ka at nagdodrawing sa iyong tablet, nagkalkula ng ilang kakaibang bagay, nagpirefine ka ba ng mga table tasks? Nanlaki ang mga mata ni Terence. Oo, ito ang mga pisikal na formula para sa temperatura at init, ang mga formula ng kemikal para sa mga reaksyon sa pagitan ng iba't ibang sangkap na panggamot, at ilang mga mathematical formula para sa oras. Seryosong sabi ni Jenny, syempre, may iba pang mga formula. Nagulat si Terence. Maaari bang gumamit ng isang formula upang gumawa ng mga table tasks? Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Terence na si Jenny ay isang talento. Ngunit walang sinabi si Terence. Kung gusto niyang magsaliksik, kung gayon, hanggat hindi niya ito tanungin kung bakit. Anong problema, Terence bro? Bakit kakaiba ang ekspresyon mo? Tanong ni Jenny. Ahem. Iniisip lang ni Terence na hindi siya tinanong ni Jenny kung bakit, ngunit nagsimula na siyang magtanong sa kanya ngayon. Walang mali dito, ang iyong pananaliksik sa pamamaraang ito ng alchemy ay talagang kakaiba. Tama, Terence bro, sa tingin ko magagawa kong pagsamahin ang modernong agham at sinaunang mga recipe para makagawa ng elixir. Magiging napakalakas na elixir refiner. Tumango si Jenny. Okay, continue your research. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Akala niya ay henyo o baliw ang babaeng ito, pero sa nakagawian niyang ugali, mas mataas ang posibilidad na maging baliw siya. Nag-text si Terence kina Cheryl at Yasi, tinanong kung gusto nilang maghapunan ng magkasama. Sumangayon ang mga babae nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito, magiging bahagi sila ng party ni Zyrene, kung tutuusin. Si Terence naman ay medyo kinabahan nang makita ang sagot. Si Cheryl at Yasi ay mukhang hindi maganda ang pakikitungo kay Melissa, ayos lang sa miss, ngunit maaaring may masabi si Yasi na nakakahiya kung sabay silang kumain. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na naghahapunan sina Cheryl at Yasi kasama ang kanilang mga kasama sa dorm at si Melissa. Nagtatanong lang si Terence bilang kagandahang loob, hindi inaasahan na sasali sila. Kung tutuusin, mas malamang na magdi-dinner sila kasama ang performance ng kanilang dorm. Umiling siya, isang hakbang lang ang nagagawa niya. Sa wakas, natapos ang party ng freshmen sa gitna ng mga tagay. Ang mga resulta ng pagpili ng parangal para sa Freshmen's Evening Party ay iaanunsyo sa Campus Eve sa susunod na araw. Terence, Wilfred, Jimboy, Harper, at Melissa ay naglakad papunta sa parking lot. Tahimik na umalis sina Zyrene at Sheena sa bulwagan, naghihintay kay Terence sa kotse. Kung ang mga mag-aaral ay lumabas ng sama-sama at nakita sina Zyrene at Sheena, tiyak na papalibutan sila. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin sila ng ilan sa mga estudyante. Sa oras na ito, dumating na rin sila Joanne at Leroy sa parking lot, ngunit wala doon si Kimi. Joanne, nasaan si Kimi? Lumapit si Wilfred at nagtanong. Si Kimi at ang kanyang kasintahan ay may gagawin, kaya hindi sila dumalo sa party ng mga freshmen ngayon, sabi ni Joanne. Ano ang napakahalaga na hindi ka na dumalo sa party ng mga freshmen? Medyo nagulat si Wilfred. 2018. Hehe, sinong nakakaalam? Joanne shook her head at hindi na masyadong nagsalita. Sa dormitoryo, ang Kimi ay itinuturing na exception. Nakaramdam siya ng out of place sa iba at hindi gaanong nagsasalita. Joanne, paano na? Pinag-isipan mo na ba? Gusto mo bang tanggapin ang imbitasyon ko na magkaroon ng celebration party kasama si Sheena? Sa sandaling ito, isang nakakainis na boses ang umalangaw-ngaw.
Si Danica iyon. Nang makita si Danica at Gary na lumakad, ngumiti siya ng mapait. Kung aalis siya kasama si Wilfred sa sandaling ito, tiyak na malungkot si Danica at magsasabi ng masasakit na salita. Tutal, magkaklase sila ni Danica sa high school at ayaw niyang maging masyadong matigas ang kanilang relasyon. Kung hindi siya sumama kay Wilfred, ito ay katumbas ng pagsira sa appointment, kaya siya Joanne ay nasa dilema. Sheena. Bahagyang nagulat si Wilfred matapos marinig ang mga salita ni Danica. Tama, si Sheena. Nang makita ni Danica ang nagulat na hitsura ni Wilfred, buong pagmamalaki niyang sinabi, napakatagumpay ng palabas ni Sheena ngayong gabi. I'm planning to invite her over later para magkaroon tayong lahat ng celebration. Oh, so hindi mo pa ako iniimbitahan? Biglang natauhan si Wilfred. Nagulat siya dahil hindi ba pumayag si Sheena na dumalo sa imbitasyon ni Terence kasama si Zyrene. Bakit siya pumunta sa lugar ni Danica? Ngayong lumabas na ang katotohanan, naisip ni Danica na maaari niyang anyayahan si Sheena, ngunit sa katunayan, hindi pa niya ito iniimbitahan. So ano? Iimbitahan ko siya ngayon. Habang nagsasalita si Danica, kinuha niya ang kanyang telepono at tatawagan sana si Sheena. I'm sorry, medyo natagalan ka. Inimbitahan na ng Kuya Linford natin sina Zyrene at Sheena sa party namin. Darating din si Joanne, right Joanne? Si Wilfred ay tumingin kay Danica ng mapanukso at pagkatapos ay tinanong siya ng Joanne. Oo. Pasensya na, Danica, alam mong gusto ko si Zyrene, Joanne ngumiti ng mapait. Sa huli, itinulak pa rin niya ang sarili sa whirlpool. Ano? Narinig ni Danica ang mga salita ni Wilfred at nagdilim ang kanyang mukha. Hindi niya akalain na matatalo siya ni Wilfred at anyayahan si Terence kay Sheena. Ito ay naging napakahirap para sa kanya. Hindi siya makamove forward o maka-address. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pasensya na, estudyante Zhang, aalis na kami. Ikinaway ni Wilfred ang kanyang kamay kay Danica. Teka. Pagkatapos ng maikling panahon ng awkwardness, ayaw sumuko ni Danica, kaya kinapalan niya ang mukha at tinawanan si Wilfred, kaya, sinabi ni Sheena na dadalo ka sa hapunan ngayong gabi. Ang galing, sabay na tayo. Anong ibig mong sabihin dyan? Inimbitahan ka rin ni Sheena. Natigilan si Wilfred. Tama. Sinabi ko na kay Sheena ilang araw na ang nakalipas na ililibre ko ang lahat ng hapunan pagkatapos ng pagtatanghal. Gayunpaman, binanggit ni Sheena na may ibang tao sa hapunan ngayong gabi, kaya hindi ko na inisip iyon. Kayo pala. Tumawa si Danica. Dahil magkaklase tayong lahat, natural na magiging pamilyar tayo sa isa't isa. Sabay tayo. Hindi alam ni Wilfred kung ano ang gagawin sa mga salita ni Danica. Tumingin siya kay Terence, umaasa na maaari niyang tanungin si Sheena kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, si Terence ay napakalmado. Si Wilfred ay nagalit lamang kay Danica, ngunit si Terence ay hindi naniwala sa mga salita ni Danica. Nauna nang sinabi ni Danica na hindi niya inimbitahan si Sheena, kaya paano niya nalaman na may ibang tao sa hapunan? Kung talagang pinlano nila ito ilang araw na ang nakalipas, nahulaan kaya ni Sheena na ililibre ni Terence si Zyrene sa isang pagkain ngayon at sasama siya. Kaya may 79% na pagkakataon na peke ang mga salita ni Danica, at hindi na kailangan ni Terence na i-verify ito kay Sheena. Ang pagtawag sa kanya, sa kabilang banda, ay magpapahirap sa mga bagay hindi siya matatanggap o matatanggihan ni Sheena, at iisipin pa niya na naghinala si Terence na inimbitahan niya si Danica, na magiging mas awkward. Siyempre, ang pinakamahalaga ay hindi pa siya girlfriend ni Wilfred, kaya walang dahilan si Terence para paalisan siya. Ang lahat ay nasa desisyon ni Joanne at Wilfred. Gayunpaman, nang hindi alam ni Wilfred ang gagawin, isang makalangit na boses ang tumunog sa kanyang tainga, na nagpaiyak sa kanya. Naku, ikaw pala ang taong mayaman na tinutukoy ni Ate Zyrene. Sinabi niya sa akin na wala tayong babayaran ngayon, at isang mayaman ang magbabayad para sa atin. Air-treat niya tayo sa pinakamarangyang hotel sa Eastern City, ang Arctic Ocean Seafood Restaurant. Ang may-ari ng boses ay si Yasi, natural.
Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti nang marinig ang boses. Tila ang masasama ay kailangang harapin. Ga! Nanlaki ang mga mata ni Danica matapos marinig ang mga salita ni Yasi, nabulunan siya at hindi makapagsalita. Hindi ba't nasa sitwasyon din siya na hindi niya alam kung dapat ba niyang aminin o hindi? Kung umamin siya, ibig sabihin ay isa siyang mayaman. Kung hindi siya umamin, halatang hindi siya makakadalo sa dinner ngayong gabi. Ito ay dahil sinabi na niya na napagkasunduan nila ni Sheena na i-treat ang lahat sa isang pagkain pagkatapos ng pagtatanghal. Siyempre, masasabi niyang bukas o sa makalawa, ngunit wala siyang gagawin ngayon. Pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, si Danica ay tumawa at sinabing, Miss Moon, marunong ka talagang magbiro. Pero para makapag-treat ng dalawang celebrity sa isang kainan, kahit isang mayamang tao ay hindi ito magagawa. Tama, tanging isang espesyal, mayaman, at magandang lalaki tulad ng estudyanteng si Zhang ang makakagawa niyan. Narinig ko na ang mga seafood restaurant sa Arctic Ocean ay nagpapadala ng seafood mula sa ibang bansa. Napakamahal nito. Ang isang pagkain ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000, tama ba? Sabi ni Yasi sabay tango. Sa mga inumin, kahit ang karaniwang mayamang tao ay hindi kayang bayaran ito. Ito. Nang marinig ni Danica na ang isang pagkain ay nagkakahalaga ng 10,000 dolyar, hindi kasama ang alak, agad siyang nabigla. Gumastos lang siya ng napakaraming pera para imbitahan si Sheena sa kaganapan, ngunit ang isang pagkain ay nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Bagamat mayaman ang kanyang pamilya, limitado ang kanyang baon. Kung hindi, hindi lang siya magmaneho ng Land Rover Aurora. Bibili sana siya ng sports car. Dahil ang estudyanteng si Zhang ang host na sinasabi ni Zyrene, gawin natin ito. Sa oras na ito, huminahon si Wilfred at naunawaan ang pangunahing punto. Dahil gusto ni Danica na sundan sila ng walang kahihiyan, hindi nila inisip na pagtawanan siya. Ha, ilang 10,000 lang, walang problema. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, wala nang pagpipilian si Danica kundi ang pumunta. Galit niyang tinitigan si Yasi na malaki ang dibdib, iniisip na ang babaeng ito ay malaki ang dibdib ngunit hindi walang utak. Sa isang pangungusap lang, sinabihan niya itong maging mayaman at nagbayad pa ng 10,000. Siya ay talagang masama. Cheryl, Yasi, nandito ka na. Tumango si Terence sa kanila, sumakay ka na sa kotse. Hindi ko talaga alam kung nasaan itong Arctic Ocean Seafood Restaurant. Kayo ang nangunguna. 2019. Sina Cheryl, Yasi, Melissa, Hijoan, at Leroy ay pumasok sa Grand Cherokee ni Terence, habang sina Wilfred, Jimboy, at Harper ay pumasok sa Land Rover ni Danica, Polar Light. Dahil dito, labis na nanlumo si Danica isang kotseng puno ng matatandang lalaki, hindi ito nakakatuwa. Tinawag ni Terence si Sanford at sinabihan siyang pumunta sa Northern Ocean Seafood Restaurant. May GPS ang kotse ni Sanford at madali itong mahanap. Si Terence at ang iba ay kailangan lang na sumunod sa likod ng kanyang sasakyan. Yasi, ang kulit mo talaga. Hindi lang mataas ang presyo ng mga seafood restaurant sa Hilagang Karagatan. Balita ko, 10,000 lang ang karaniwang ginagastos. Sabi ni Cheryl. Paf! Di ba sabi nila, 10,000 ang halaga ng isang pagkain? Napatalon si Terence sa gulat. Tama. Ang isang pagkain lang ay nagkakahalaga ng 10,000. Masyadong walang muwang ang Danica na iyon para humingi ng paliwanag. Tumango si Yasi. Hijoan, Leroy, at Melissa lahat ay tumingin kay Yasi, ang kanilang mga likod ay namumuo sa malamig na pawis. Masyadong masungit ang babaeng ito.